Hello, magandang araw sa inyo lahat mga idol. Welcome to my channel. So, ang iba-vlog ko ngayon ay ang ating naipundar na bahay. So, para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung nagastos ko sa ganitong klaseng bahay, ano. Ang sukat nito 8x7. Yan po yung bahay natin. Yan. So, yan, flat lang po yung bubong. Flat lang po yung bubong ng ating bahay. Meron na rin siyang terrace. So, para ma-inspire naman yung mga kapwa nating OFW at yung mga nagbabalak na kababayan natin na magpagawa ng bahay at para magkaroon sila ng idea kung magkano ang nagastos sa ganitong klaseng bahay. Flat lang po yung bubong nito. Yan. Flat lang yung bubong. Ang sukat nitong bahay na to ay 8x7. So yan mga kabayan. So hindi po natin to pinagyayabang. Gusto lang po natin na magkaroon ng idea ang mga kababayan nating OFW na nangangarap magkaroon ng bahay, na para magkaroon sila ng idea. At sasabihin ko kung paano ko na umpisahan tong bahay na to. Nang inunti-unti ko po itong bahay na to mga kabayan, hindi po minsan ang gastos. So sa ganung paraan hindi kayo mabibigla kung wala pa naman kayong gaanong kalaking pera. So ang sukat nito ay 8x7. Pagpasensya nyo na at magulo yung bahay. So ang ating bubong ay flat. So ang kagandahan nito is makakatipid ka sa mga tabla, sa mga kahoy, ano? Kasi flat lang siya, wala na yung mga kurba-kurba na ano. So hindi na masyadong maksaya sa kahoy. Ayan. So ang bahay po natin ay dalawa yung kwarto. Dalawa yung kwarto niya. Ayan. Dalawang kwarto. So at may isang CR. Yan, may isang CR. Yan. Ang bintana po natin ay tinted blue. Tinted blue. So ang sukat ng ating kwarto, sukatin natin para may idea kayo. Pagpasensya nyo na yung bahay at magulo. Hindi pa masyadong maayos yung bahay. So itong flooring natin ay hindi pa tapos. Para magkaroon ng idea ang mga kababayan nating nagngangarap magkaroon ng sariling bahay. So 295 cm po ang kanyang sukat bawat kwarto. 295 cm po ang sukat ng aming kwarto. So ang aking bintana ay 6. Isa dito, 3 sa sala. Yan, 2 malalaki. 296 po yung kwarto, yung sukat ng kwarto. Bawat kwarto, centimeter. Tag-isa sa kwarto ang bintana. Yan. Tag-isa sa kwarto. So, ang ginastos ko po dyan sa bintana, tinted blue, white tinted blue, sliding window, ay 20,000. Pero nakatipindi yan sa inyong lugar kung magkano yung presyo nila. Nakatipindi po yan sa presyo nakatipindi po yan sa lugar ninyo, ano. So, ang aking binayad sa mga gumawa ng bahay na to, 2 mason, is tagsi 600 pesos. So, depende po yan sa lugar nyo kasi nasa probinsya po tayo, nasa Pangasinan po tayo. So 296, bali 600 pesos yung mason, 2 mason, tsaka 2 helper, tagpa 500 pesos. Pero libre na po yung kanilang merienda. 2 beses na merienda, libre na po. So ang ginastos ko po dito lahat na po sa bahay, pero hindi pa finishing po ito. Gaya ng sinabi ko, pati ang flooring niya
hindi pa finishing. Wala pa tayong pera pang finishing. Pati yung sa harap, hindi pa natin napalitadahan. Wala pang palitada. Pati yung flooring, wala pang tiles. So ang nagastos ko dito sa bahay na to, ganitong klaseng bahay, kung hindi po ito kasamang terrace, kasi itong terrace kakagawa lang po ito nung itong ano po, nung October lang po kagagawa ito. So kung itong bahay lang po, ang sukat niya 8x7, kung may 300,000 po kayo, makakagawa na kayo ng ganitong klaseng bahay. So gaya ng sinabi ko, kung ganito ang bubong nyo, flat, nakakatipid po kayo. 300,000, 2 kwarto, 1 CR. Pero didepende yan sa inyong lugar, kasi baka mas mahal yung labor cost. Yun po, baka tataas ng konti dahil doon po sa labor cost. Yan po. So hindi pa kasama yung terrace, 320,000 pala. Kasama na lahat, pati yung sliding window. Kompleto na, pero hindi pa finishing ang flooring. Yan, wala pang palitada, 320,000. At hindi pa ito kasamang terrace kasi kakagawa lang ito. Bali itong bahay lang nagkakahalaga ng 320,000. So paano kung nagawa yan? Wala naman tayo 320,000, mga kabayan, ano? Ang ginawa ko, kung may pera po kayo, bilhin nyo na lang muna yung mga gamit na gagamitin sa bahay na hindi nabubulok at hindi nasisira, ano, yung kagaya nung ang ginawa ko po kasi, mga kabayan, bumili ako ng hollow blocks. Inimbak ko lang muna, bumili ako ng 1,500 na hollow blocks muna, inimbak ko lang dyan. Tapos bumili ako ng 1 truck na buhangin, itinambak ko lang din dyan. At ano pa yung binili natin na inuna natin, yung mga yun binili ko lang muna, inunti-unti ko. Tapos yung mga bakal, bumili na rin ako ng mga bakal. Yun po ang ginawa ko, inunti-unti ko po. Kinumpleto ko muna yung mga materyales. Semento po, bumili na rin po ako ng semento. Inimbak ko na lang po dun sa kabilang bahay namin, sa aming kabilang bahay, sa bahay ng aking kapatid. So ganun po ang ginawa ko nung bali 1 taon ko pa pong pinag-ipunan yan. Binili ko lang po lang yung mga materyales na kaya kong bilhin, kung kaya kong ano muna, standby. Hinuli ko na lang po itong mga materyales na gaya ng tabla tsaka yung yero. So ganun po ang nangyari nung nakaipon na tayo ng mga materyales. Nag-ipon na lang tayo ng konting pera para nung nakaipon na tayo ng sapat na pera at may pambayad sa ating mga labor, dun ko na po pinagawa yung bahay. So hindi kailangan na meron kang malaking pera agad para makapagpagawa ka ng bahay. Kung habang nasa abroad ka, bili ka na lang muna ng mga materyales na gusto mo, na materyales na gagamitin mo sa bahay. At kapag kumpleto na, tsaka mo na po ipagawa yung bahay mo. Kumpleto na yung materyales at meron ka ng pambayad at nakaipon ka na rin ng pambayad sa labor. Ang importante doon, yung may pambayad ka sa mga tao, kasi kung wala kang pambayad sa tao, hindi ka naman papasukan. So yung labor ko dito is 4. Bali 1 month, mahigit lang po ito ginawa. Pero inuulit ko, 320,000, hindi pa kasama ang terrace kasi gagawa lang yan. Pero yung 320,000 na yun, hindi ko naman pera agad. Kumbaga bumili lang ako ng materyales, unti-unti ko muna, 1 taon ko muna inipon yung mga materyales.
At nung nakaipon na ako ng materyales, nag-ipon ako para sa mga labor. Pang sahod sa mga labor. Yun po ang dapat nyong gawin para makapagpatayo kayo ng sarili nyong bahay. So ganun lang po. Gaya ng sabi ko, kung ganitong bubong ang gagawin nyo, medyo makakatipid kayo sa mga tabla o kahoy. So hanggang dito na lang po. Sa mga nagbabalak na magpatayo ng bahay, sana nakaroon kayo ng idea kung magkano ang nagastos ko sa bahay na to. So kompleto na to. Ang wala lang dito sa bahay na to is tiles at saka yung finishing sa harap. Meron na rin CR, nakabili na rin ako ng toilet bowl, lahat. So ganun po, 320,000. Wala po akong ganun kalaking halaga. Inipon ko lang po yung mga materyales. Isang taon ko pong inipon yung mga materyales. Pagkatapos kung inipon yung mga materyales, nag-ipon po ako ng pangbayad sa labor. So hanggang dito na lang po mga kabayan. Salamat sa inyong panonood. Salamat din sa pagsuporta sa ating channel. Sige po.